Ang Amerikanong presidente na si Donald Trump, matapos magtagumpay sa Venezuela, ay biglang nagsabing handa siyang magpadala ng mga ahente at sundalo sa Ukraine para agad tapusin ang digmaan. At biglang misteryosong nawala si Vladimir Putin mula sa pampublikong eksena. At ang buong Kremlin ay naglabas lamang ng mga salitang pagkondena. Matapos arestuhin ni Donald Trump ang presidente ng Venezuela, inihayag niyang pamumunuan na ng Estados Unidos ang bansa. Bukod dito, matapos malasahan ang tagumpay, sinabi ni Trump na hindi siya kontento sa Russian na katapat niyang si Vladimir Putin na nagpapatuloy pa rin sa digmaan laban sa Ukraine. Dagdag pa niya, hindi siya natatakot sa Russian na diktador. Gaya rin ng hindi niya kinatakutan si Nicolas Maduro na ngayon ay nasa kulungan ng Amerika. Ang mabilis na operasyon ng Amerika laban sa Venezuela na nagtapos sa pagkakaaresto ng presidente ng bansa ay nagdulot ng alon ng paghanga, mga papuri mula sa mga Z military correspondent ni Putin. Kahit na ang Russia at Venezuela ay may kasunduan tungkol sa estratehikong pakikipagpartner na kinabibilangan din ng kooperasyong militar at teknikal. Sa Moscow, seryosong usapan na sa ganitong bilis. Baka mahuli pa ni Trump si Putin kung di siya papayag sa matinong kasunduan sa Ukraine. Kasabay nito, nagdulot ng alanganin sa kinabukasan ng bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan at pautang ng Russia ang pagbagsak ng rehimen ni Nicolas Maduro. Hindi maliit ang halagang iyon dahil tinatayang naglagak si Putin ng 20 bilyong dolyar sa rehimen ni Maduro. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Lumabas na ang mga estruktura ng dating private military company Wagner ang nagbabantay kay Maduro. Pero ang mga mandirigma, pasensya na, pumalpak at hindi nila naprotektahan si Maduro. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng content sa YouTube, kaya't lubos akong nagpapasalamat. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Kaya, sisimulan ko ang episode na ito sa isang hindi halatang pero interesting na impormasyon. Maraming nagtatanong, paano nga ba nangyari na si Maduro at ang kanyang asawa ay nahuli sa kama at ang mga gwardya ay hindi man lang nakapag-react? At nasaan ang mga intelligence ng Russia, China at Iran para bigyan ng babala si Nicolas Maduro tungkol sa pinaplanong operasyon? Magsimula tayo sa mga gwardya. Kagiliw-giliw na ang personal na seguridad ni Nicolas Maduro ay isinagawa rin ng mga tauhan mula sa Wagner Private Military Company. Unang lumitaw ang mga bayarang sundalo ng Russia sa Venezuela noong 2019. Sa nakaraang 2 taon, naitala ang presensya ng mga instruktor at mandirigmang Ruso na tumulong pumigil sa mga protesta at magbantay sa estratehikong pasilidad. Higit pa rito, mula Oktubre hanggang Disyembre 2025, dumating sa Caracas ang mga eroplano ng Il-76 na may kinalaman sa lohistika ng private military company Wagner. Pinaniniwalaan na nagdala sila ng humigit kumulang 200 na mga mandirigma na personal na magbabantay kay Maduro. Bukod dito, ang sistema ng seguridad ni Maduro ay may ilang antas. 3 ito. Una, ang Casa Militar na pangunahing unit ng Presidential Guard. Pangalawa, ang mga Kubanong espesyalista ng J-2 na siyang nagbibigay ng counterintelligence sa loob ng Presidential Palace. At ang ikatlong antas ay ang kolektibos, mga paramilitary at pro-gobyernong grupo na nagtitiyak ng seguridad sa panlabas na perimeter sa mga tirahang lugar sa paligid ng mga gusaling pampamahalaan. Pero kahit may mahigpit na seguridad, madaling nakapasok ang mga Amerikano sa palasyo ni Maduro sa loob ng base militar at walang agad na nakareact. Nasaan naman ang mga Ruso na may estratehikong alyansa kay Maduro? Alam na natin na ang mga Russian na mandirigma sa Caracas ay agad inilikas sa embahada ng Russian Federation at hanggang ngayon ay nagtatago pa rin doon. Nagpahayag ang Beijing ng pagkondena pero hindi nila direktang sinisi ang Estados Unidos. Tinawag ng Iran ang kilos ng United States na terorismo ng Estado. Abala ang Tehran sa sariling protesta kaya hindi pinapansin si Maduro. Ang Moscow at Beijing naman ay tumawag lang ng United Nations Security Council meeting. At dito, lalo pang pinalala ni Trump ang sitwasyon. Muli na namang sinabi ni Trump na hindi siya nasisiyahan sa Russia, sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin, na patuloy ang digmaan laban sa Ukraine. At idinagdag pa niya na hindi siya natatakot kay Putin, tulad ng hindi rin siya natakot kay Maduro. Sabi ni Trump, nais niyang itigil ang pagpatay at iligtas ang buhay ng tao, habang buwan-buwan
ay may 27 to 30 libong sundalo mula Kiev at Moscow ang namamatay. CP, akala ko isa sa pinakamadaling maresolba ay ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, pero hindi pala at pareho silang may nagawang masasamang bagay. Ang digmaang ito ni dating Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ay hindi akin, pero gusto kong itigil ito at iligtas ang mga buhay. Ang digmaang ito ay naging madugong paliguan at kailangan nating tapusin ang lahat ng ito. Dito lumabas ang pinakakapanapanabik na sinabi na nagpainit pa sa sitwasyon. Sinabi ni Donald Trump na hindi sana tumagal ng ganito ang digmaan sa Ukraine kung ginamit ng Estados Unidos ang kanilang mga espesyal na ahensya at sandatahang lakas katulad ng operasyon para hulihin si Presidente Nicolas Maduro ng Venezuela noong Enero 3. Sinabi rin ni Donald Trump, noong gabing iyon, pinanood ko ang operasyon sa Venezuela. Eksakto at kahanga-hanga. Kung ang mga tao natin, tulad ni General Denkin, ang lumahok sa digmaan sa Ukraine, hindi sana ito tumagal ng ganito katagal. Tinitiyak ko, hindi ko tinalakay o tatalakayin kay Putin ang pagdakip kay Maduro. Ngayon, nabigla ang Kremlin sa mga pahayag na ito. Nagulat ang mga Russian Z military correspondents sa mabilis na operasyon ng Amerika laban sa Venezuela kahit dapat protektahan ng Russia ang rehimen ni Maduro ayon sa kasunduan. Ngayon, nagsusulat na ang mga Russian correspondents at naglabas ng pahayag. Ang 30 minutong pag-atake na binubuo ng airstrike at CIA operations para hulihin si Maduro ay isang huwarang espesyal na operasyong militar. Subject, verb, object. Dumating, ginawa ang dapat, umalis. Nagbukas ang United States of America ng koridor para sa helicopter ng Special Forces, sinira ang ilang target, at matapos mahuli si Maduro, agad silang umalis ng bansa. Ibig sabihin, pwedeng dukutin si Putin. Gusto kong balikan kung paano sinubukan ng hukbong Ruso noong 2022 sakupin ang paliparan ng Kiev gamit ang airborne troops at kinuha rin ang Antonovsky Bridge sa Kherson para makatawid sa Dnipro. Pero sa huli, umatras din ang mga Ruso sa parehong tulay. Pero bukod sa reputasyon, nawala na rin naman talaga ang mga Ruso. Nawawalan pa ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar na inilaan ni Putin sa rehimen ni Maduro. Ayon sa pagtataya ng Reuters, mula 2006 hanggang 2017 naglaan ang Kremlin ng kabuuang 17 bilyong dolyar sa gobyerno ng Venezuela, pati na rin sa pambansang kumpanya ng langis ng bansa na Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Mahigit 2 bilyong dolyar ang unang pondong natanggap ng dating leader ni Maduro, si Hugo Chavez, na lumagda noong 2000 na ng kontrata sa Russia para bumili ng T-72 tangke at S-300 anti-aircraft system. Ngunit nang arestuhin ng Amerikano si Maduro, hindi ito nakatulong sa kanilang rehimen. Pagkatapos ng 8 taon, may utang na 3.5 bilyon ang Venezuela sa Moscow na hindi nila mabayaran dahil sa krisis at parusa sa ekonomiya. Noong 2017 nagkasundo sina Vladimir Putin at Maduro na ipagpaliban ng 10 taon ang pagbabayad ng utang at ang pangunahing halaga ay babayaran mula 2024 hanggang 2027. Hindi talaga balak bayaran ni Maduro ang mga utang at noong huling bahagi ng 2010 naging malaking nagpapautang sa kanya ang Rosneft kapalit ng bahagi sa malalaking proyekto ng langis ng Venezuela. Ginamit ng gobyerno ni Maduro ang pera ng Russia para maiwasan ang default sa utang at nagbabayad sila sa Kremlin. Langis na muling ibinenta ng Rosneft sa pandaigdigang merkado. Ibig sabihin, sa totoo lang, hindi lang basta kinukuha ng Russia ang langis mula sa Venezuela at ibinebenta ito sa ilalim ng kanilang sariling tatak. Ngayon, ang kapalaran ng mga oil field ng Venezuela ay nasa kamay na ng administrasyon ni Donald Trump at malinaw na wala nang makukuhang kapalit ang mga Ruso. Pero ang pinaka-nakakababa para sa Kremlin dito ay ang pahayag ni Trump na sigurado siyang walang magiging problema sa Russia dahil sa operasyon sa Venezuela. At ayon kay Trump, hindi niya kailanman tinalakay o balak talakayin kay Putin ang kapalaran ni Maduro. Samantalang si Marco Rubio naman ay nagpasaring. Kung may hindi nagugustuhan ang mga Ruso, edi umiyak sila. Iyon lang naman ang kaya nilang gawin. At sa buong kwentong ito, ang tanging nagawa ng Moscow ay maglabas ng pagkondena at pag-aalala. Hiniling ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya na palayain sina Maduro at ang asawa niyang si Cecilia Flores na sa Amerika ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Pero sabihin mo nga sa akin, sino ba sa kampo ni Donald Trump ang makikinig sa mga Ruso na may mga hinihingi? Ganyan ang ginawa ng mga Ruso.
Sumali sila sa digmaan sa Ukraine pero unti-unting nawala ng impluensya sa mundo. Akala mo ba ay pinapalabis ko? Tingnan na lang natin ang mga bagay na agad pumapasok sa isip. Ang gitnang Asya ay napunta na sa China at ang gitnang silangan ay napunta na sa mga Amerikano. Natalo na ang dalawang kaalyado ni Putin, sina Maduro ng Venezuela at Bashar Assad ng Syria. Iran ay may mga protesta at nagbabantang umatake si Trump sa rehimen ng Ayatollah. Natitira na lang ang Cuba pero tinatarget na rin ito ni Trump at hayagang sinabing pagkatapos ng Venezuela, susunod ang Cuba. Kaya ang nangyayari, ang Asya, gitnang silangan, kanlurang hemispero, Europa, lahat ng mga lugar na dati ay may impluensya ang Rusya, ngayon ay wala na at sa halip ay nalubog ito sa digmaan laban sa Ukraine. Ganyan ang inyong dakilang geostrategist, Vladimir Vladimirovich Kudlo. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. Kung nais ninyong suportahan ang channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye. Nasa video description na suportahan ang channel ni Alexi Pichi at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.